Tuloy-tuloy na nakararanas ng malakas na pag-ulan ang Canlaon City. Dahilan para isuspende muna ni City Mayor Jose Chubasco Cardenas ang pasok ng mga estudyante at matiyak ang kaligtasan ng mga naninirahan dito. Nagdulot rin ang masamang panahon ng ilang insidente ng landslide sa lungsod. Test of faith at leadership kung ituring ng alkalde ang mga panahong ito dahil direktang apektado ang lungsod ng aktibidad ng bulkan at masamang lagay ng panahon. Honestly, as the father of the city, you have to be a good manager. No, you have to conserve your resources, or you have to make your resources be prolonged as much as you can. Now, as of now, the strategy is we are only utilizing our quick response fund, no, as to 1/4 of our quick response fund, no, is being utilized. And also we are tapping to the regional DSWD, national offices, no, to get, no, financial cash assistance such as AKAP, just like right now we are being promised by the regional director under, of course, the administration of PBBM, that they will give the amount of 15 million to Canlaon City intended for rice assistance. Patuloy na umaakyat ang bilang ng mga residenteng inililikas dito sa Canlaon City dahil bukod sa aktibidad ng bulkan, apektado rin ang lungsod sa nararanasang malakas na pag-ulan. At di maiwasang mag-alala ng mga residente, lalo't hindi nila alam kung kailan maibabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Sa kasalukuyan, mayroong 876 individuals, katumbas ng 275 families, ang inilikas na mula sa kani-kanilang tahanan sa lungsod. Sa bilang na ito, 333 individuals o 275 families ang inilikas dahil sa nararanasang malakas na pag-ulan. Tuloy-tuloy din ang pamamahagi ng ayuda ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga evacuee tulad ng bigas at food packs. May financial assistance na ring ipinamahagi sa mga magsasakang inilikas. Bagaman pinagsisikapan ng LGU na matugunan ang pangangailangan ng mga residente, hiling ng mga evacuee ay makabalik na sana sila sa kani-kanilang mga tahanan. At sakaling may pinansyal na ayudang madaragdag, ay malaking tulong na rin sa kanila, lalo't ilang araw na silang hindi nakapaghanap buhay dahil sa sitwasyon ng lungsod. Mangayo po nung tamig tabang, sa gusto lang nga mo tabang po na mo din nga nag-evacuate para po nga halos po tanan mahatagan po og bahin kay actually dili magini maingon jud nga masuplayan jud tanan kay tungod sa kadaghan kay 5 ka barangay jud ni ang nag-evacuate. Daghan man jud mi nga nag-evacuate mao na gusto na mo nga ipaabot nga og kinsay gusto nga motabang namo andam ka jud mi nga modawat og bisan sa ilang panghatag. Ginapaabot na nakon sa ilan ni Mayor sa congressman namon nga bisag ano ka budlay bisan nagaulan nagkadto gid diri sa amon kag nagbuli gid sa amon tanan-tanan nga mga kinahanglanon diri upod man sa mga taga DSWD nga nagbuli gid sa amon. Salamat gid sa inyo, ma'am. Kung wala ka mo, wala magiging kami sang may mahimo diri. Kaya ano lang man kami diri kung wala sila nagbulig sa amon. Ginapasalamatan ko gid sila tanan. Kaya sa mga kuyog man ako nga nag-evacuate, maghalong lang gid sa lakat sa panahon kung saan o sila ni Mayor magsugot nga magpuli. Kami mapuli na gid unta kami kay hindi biya lalim diri, budlay gid pud baya. Nya sila nahasol pud mga taga DSWD sa amon. Kay tanan namon kinahanglanon sila man gakopera bisag gaulan. Nagabuligid sila wa ikan gipabayan. Sa mga naging aktibidad ng bulkan, nagresulta ito ng ashfall, dahilan para maapektuhan ang pinagkukunan ng inuming tubig sa ilang bahagi ng Barangay Pula. Bilang tugon, may rasyon ng tubig o potable water na ginagawa ang LGU. At bilang paghahanda sa mga susunod pang aktibidad ng bulkan, may mga sasakyan nang nakahanda sa mga barangay sa Canlaon City. Mga light o small vehicles lamang ito para mas mabilis na makaalis sakaling kakailanganin na ang paglikas. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.